Tuwing ika-February 14, ang mundo ay tila nagiging mas mapula. Mga lansangan na puno ng bulaklak, mga tindahan na may chocolates, at mga pusong umaasang mahalin at mapansin. Pero bago ito naging araw ng rosas at regalo, bago ito naging simbolo ng romansa, may isang tanong na bihirang itanong ng marami. Bakit nga ba Valentine's Day? At sino talaga si Valentine? Isa ba itong simpleng araw ng pag-ibig? O isang alaala ng dugo, sakripisyo, at paglabag sa batas para lamang ipaglaban ang karapatang magmahal? At ngayon, babalik tayo sa libu-libong taon ng kasaysayan. Sa panahong ang pag-ibig ay hindi ipinagdiriwang, kundi ipinagbabawal. Ito ang kwento ng araw ng mga puso. Ito ang kwento ng isang lihim na pag-ibig na nagbago ng mundo. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Tuwing Valentine's Day, tinatanong natin ang isa't isa. Kung meron na ba tayong kadate o meron na ba tayong partner sa Valentine's Day? Ngunit ilang beses na ba nating naitanong sa ating mga sarili? Bakit February? Bakit puso? At bakit Valentine? Sa ating kasaysayan, ang pinagmula ng Valentine's Day ay hindi romantiko. Hindi ito nagsimula sa chocolate, hindi rin sa bulaklak, at lalong hindi sa isang romantic dinner. Nagsimula ito sa isang madugong ritual, isang lihim na pag-ibig, at isang taong handang mamatay at para sa paniniwala. Ang pag-ibig ay hindi maaaring ipagbawal. Bago pa man naging simbolo ng bulaklak, chocolates, at romantic dates. Ang Valentine's Day, ang buwan ng February sa sinaunang Roma, ay kilala bilang panahon ng paglilinis, pagkamayabong, at paghahanda sa bagong simula. Dito isinasagawa ang Lupercalia, isang paganong festival tuwing kalagitnaan ng February. Isa itong ritual na naglalayong itaboy ang malas, magbigay ng kalusugan, at magpalaganap ng fertility. Sa panahong ito, ang pag-ibig ay hindi pa romantiko. Ito ay pisikal, ritual, at panrelihiyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, magbabago ang kahulugan ng pag-ibig. At dito papasok ang isang pangalan na hindi malilimutan ng kasaysayan. Si Valentine ay isang Kristiyanong pari o ayon sa ibang tala, isang obispo na nabuhay noong ika-3rd century sa ilalim ng pamumuno ng Emperor Claudius II ng Roma. Isa itong panahong mapanganib para sa mga Kristiyano dahil sila ay inuusig at pinaparusahan. Ngunit si Valentine ay hindi umatras. Sa halip, mas pinili niyang ipaglaban ang paniniwala niya sa pag-ibig, pananampalataya,
at sagradong pagsasama ng magkasintahan, kahit palabag ito sa utos ng emperador. Naniniwala si Emperor Claudius II na ang mga lalaking may asawa ay mahihinang sundalo. Dahil dito, ipinagbawal niya ang kasal ng mga kabataang lalaki. Ngunit para kay Valentine, ang pag-ibig ay hindi dapat pigilan ng batas. Sa lihim, patuloy niyang ikinakasal ang mga magkasintahan, isang tahimik na rebelyon laban sa kapangyarihan ng imperyo. Ang bawat kasal ay hindi lang seremonya, kundi isang paninindigan, na ang pag-ibig ay mas mataas kaysa takot. Hindi nagtagal, nabunyag ang lihim ni Valentine. Siya ay dinakip, ikinulong, at dinala sa paglilitis. Sa harap ng kapangyarihan ng Roma, inalok siyang talikuran ang kanyang pananampalataya at sumunod sa batas ng emperador. Ngunit tumanggi siya. Para kay Valentine, ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo, kahit pa ang kapalit ay sariling buhay. Habang nakakulong, nakilala ni Valentine si Asterius, ang Romanong jailer. Ayon sa kwento, ang anak ni Asterius na si Julia ay bulag. Sa pamamagitan ni Valentine at ng pananampalataya, gumaling ang paningin ni Julia. Dahil dito, naniwala si Asterius at ang kanyang pamilya sa Kristyanismo. Sa gitna ng dilim ng bilangguan, sumilang ang liwanag ng pag-asa, isang patunay na ang pag-ibig at pananampalataya ay may kapangyarihang magbago ng puso. Bago ang kanyang hatol, nagkaroon ng malalim na ugnayan sina Valentine at Julia. Hindi romantiko, kundi isang purong koneksyon ng pagmamalasakit at pananampalataya. Sa huling gabi bago siya bitayin, sumulat si Valentine ng liham para kay Julia at nilagdaan niya ito ng mga salita. From your Valentine. Isang simpleng pirma, ngunit ito ang magiging ugat ng milyon-milyong mensahe ng pag-ibig sa hinaharap. Noong ika-February 14, si Valentine ay tinanggalan na ng buhay. Siya ay nawala ng buhay hindi bilang kriminal, kundi bilang martir ng pag-ibig at pananampalataya. Sa kanyang kamatayan, hindi nagtapos ang kanyang kwento. Bagkus, dito nagsimula ang alamat na maglalakbay sa buong mundo at sa iba't ibang henerasyon. Sa paglipas ng panahon, pinalitan ng simbahang Katolika ang paganong Lupercalia at itinalaga ang February 14 bilang araw ni Saint Valentine. Unti-unting nagbago ang kahulugan nito. Mula sa ritual, naging simbolo ng romantikong pag-ibig, sakripisyo, at katapatan. Ang Valentine's Day ay hindi lang araw ng mga puso, kundi paalala na ang tunay na pag-ibig ay handang lumaban, magsakripisyo, at manindigan, tulad ng ginawa ni Saint Valentine. Sa likod ng chocolates at rosas, ang Valentine's Day ay kwento ng dugo at pananampalataya. Isang kwento ng taong naniwala na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. At hanggang ngayon, sa bawat liham, sa bawat bigkas ng pag-ibig, nabubuhay ang alaala ni Valentine. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.